May problema ang Phoenix Suns pagdating sa matematika. Sa Game 2 ng first round noong Abril, parehong nagtala ng 35 for 78 field goal shooting. Ang Suns at Minnesota Timberwolves, mas maganda pa nga ang shot ng Phoenix mula sa 3-point range. Pero natalo ang Suns ng 12 points matapos mahuli ng hanggang 19 points sa fourth quarter. Bagamat pareho ng bilang ng shot at naipasok na shots ang dalawang team, kumuha ang Minnesota ng 10 3-pointers. Naipasok ang siyam kumpara sa 8-3 ng Suns at nagkaroon ng 30-19 na kalamangan sa free throw attempts. Sa madaling salita, nanalo sila gamit ang matematika. Mas maraming 3 at 6 na turnovers ang nakomit ng Suns kumpara sa Wolves. 5 araw makalipas, sa Game 4, nag-shoot ng 51.4%. Ang Suns, samantalang ang Wolves ay may 46.1%. Pero tinapos ng Minnesota ang serye sa pamamagitan ng isang panalo na may 6 points na kalamangan. Sa 4 na laro, nagkaroon ng 40 mas kaunting shooting opportunities ang Suns at kumuha ng 33 mas kaunting 3-pointers kaysa sa kanilang kalaban. Ang shooting opportunities ay tumutukoy sa field goal attempts o trips sa free throw line. Sa regular season, pareho ng Nuggets ang Phoenix sa bilang ng mga laro kung saan mas mataas ang kanilang field goal percentage kumpara sa kalaban. Pero habang ang Nuggets ay 54-5, sa mga larong iyon, ang Suns ay 43-16 at ang 0.7-9 ang pinakamababa sa 18 teams na may winning record. Narito ang ilang numero at film tungkol sa problema sa matematika ng Suns at kung paano nila ito maaaring ayusin ngayong season. Una, pagkakaiba sa mga shot. Ang Suns ay may average na 3.3, mas kaunting shooting opportunities kaysa sa kanilang mga kalaban noong regular season kung saan ang Lakers lamang ang mas mababa. Dalawang bahagi ang issue ng Suns. Una, ika-28. Sila sa turnover differential nagkakaroon ng 2.2 turnovers kada laro kumpara sa kalaban. Pangalawa, ika-21. Sila sa offensive rebound differential nakakakuha ng 0.8. Mas kaunting rebounds kada laro. Noong na-sweep sila sa unang round ng playoffs, ang Suns ay nakakuha lamang ng 41.8%. Ng available rebounds, ang pangalawang pinakamababang rate sa anumang team sa nakalipas na 15 taon. Mas malalaki ang Wolves, ngunit mas mabilis din sila sa bola. Pangalawa, ang turnover na problema. Ang turnovers ay hindi gaanong naging problema sa playoffs kumpara sa regular season kung saan ang Suns ay isa sa 3 teams na nasa ilalim ng parehong turnover rate bawat 100 na possessions, ika-25, at opponent turnover rate bawat 100, ika-25. Ang iba pang 2 teams, Detroit Pistons at Utah Jazz, ay nagtapos sa 14-68 and 31-51. Mas matagal na hawak ni Devin Booker ang bola, 420, kumpara sa 304 total minutes. Ang player na may pinakamaraming turnovers ay si Kevin Durant na may 244 turnovers, kumpara sa 178 ni Booker. Ang turnover rate ni Durant, 10.9 per 100 possessions, ay mas mababa mula sa nakaraang season, 11.3, ngunit pang-7 pa rin sa 50 players na may usage rate na 25% o mas mataas. Dahil sa tangkad ni Durant, madaling mapukpok ang kanyang dribble. Marami sa kanyang turnovers ay nangyayari kapag hinahawakan ng kalaban ng bola habang naghahanda siyang mag-shoot o pumasa. Sa depensa, hindi naman naging konserbatibo ang Suns sa pagtatanggol ng pick and rolls, ngunit hindi sila gaanong nakakapuwersa ng turnovers tulad ng kanilang mga kalaban. Pangatlo, sobrang mid-range. Bukod sa discrepancy sa shooting opportunities, nakikipaglaban din ang Suns sa matematika na nagsasabing
Ang tatlo ay mas mataas sa dalawa. Ang Suns ay isa sa dalawang teams, ang isa ay Thunder, na nasa top 5 sa parehong mid-range field goal percentage at 3-point percentage. Pero ang kanilang ratio ng 3-point attempts sa mid-range attempts ay ika-29, mas mataas lang ng bahagya kaysa sa Chicago Bulls. Bagamat mahusay ang Suns sa mid-range shooting, ang mga shot mula rito ay hindi kasing halaga ng 3-pointers. Kailangan pa rin ang mid-range shots, lalo na kung paano binabantayan ng karamihan ng mga malalaki ang pick and rolls. Pero malamang kailangan ng Suns na pataasin ang ratio ng 3 sa mid-range jumpers upang hindi sila laging nahihirapan sa matematika, kung saan kailangan nilang mag-shoot ng mas magaling kaysa sa kalaban. 213 players ang nagtangkang mag-shoot ng hindi bababa sa 200 shots mula sa labas ng paint noong nakaraang season. Ang Suns ay may 3 players na nasa top 8 pagdating sa ratio ng 3-point attempts sa mid-range. Ngunit ang 3 player na iyon, sina Grayson Allen, Royce O'Neal at Eric Gordon ay pang-4, pang-6 at pang-8 lamang sa team sa kabuuang field goal attempts. Ang 3 player na kumuha ng pinakamaraming shot, si Durant, Booker at Bradley Beal, ay pumuwesto sa ika-205, ika-201 at ika-180 ayon sa 3 shot na ratio mula sa 213 players na may hindi bababa sa 200 na field goal attempts mula sa labas ng paint. Ang 43.6% ni Beal sa catch-and-shoot 3-pointers ay ang kanyang pinakamahusay na marka sa 11 season na may tracking data. Pero nagtala lang siya ng 3.1 catch-and-shoot 3 at pang-5 lang siya sa Suns sa kategoryang iyon. Katulad ni Durant, minsan ay masyadong handa si Beal na mag-dribble kaysa mag-shoot agad ng catch-and-shoot 3-pointer. Sina Beal, Booker at Durant ay pawang mahuhusay na player na mas magaling mag-shoot kaysa league average mula sa loob ng arc noong nakaraang season. Walang team na mas handa kaysa Suns na samantalahin ang mga depensang nagbibigay ng mid-range shots. Pero ayon sa matematika, dapat silang kumuha ng mas maraming 3-pointers kapag available ito. Pang-4, kaya bang ayusin ni Budenholzer at isang tunay na point guard ang problema sa matematika? Ang pagkakaroon ng tunay na point guard ay maaaring makatulong sa 3 ito para makakuha ng mas maraming catch-and-shoot looks mula sa malalim. Si Tyus Jones, na pinirmahan ng Suns sa minimum contract, ay maaari ring makatulong sa turnover differential sa magkabilang dulo ng court. Siya ang nanguna sa liga sa assist o turnover ratio sa nakaraang 6 na season at isa siya sa 2 player kasama si Jimmy Butler na nagkaroon ng mas maraming steals kaysa personal fouls sa bawat isa sa nakaraang 6 na taon. Nagpalit din ng coach ang Suns, pinalitan si Frank Vogel ni Mike Budenholzer. Bagamat pinangunahan ng Milwaukee Bucks ni Budenholzer ang liga sa points allowed per 100 possessions ng 2 beses sa kanyang 5 seasons doon, hindi sila umangat ng mas mataas sa ika-24 na pagdating sa opponent turnover rate. Sa pagkakaroon ni Chris Middleton, isa ang Bucks sa mga pinakamahusay na mid-range shooters sa nakalipas na 10 taon. Pero ang kanilang opensa ay nakabatay sa ibang klase ng player na si Giannis Antetokounmpo kaysa sinuman sa Suns. Nasa gitna lang sila ng rankings pagdating sa ratio ng 3-point attempts sa mid-range attempts. Ang numerong ito ay magiging magandang simula para sa unang season ni Budenholzer sa Phoenix. Mas mahirap ayusin ang rebounding, pero kung mapapataas ng Suns ang kanilang 3-point rate habang nababawasan ang turnovers, hindi na nila masyadong ipaglalaban ang matematika. Sa paggawa nito, magagamit nila ng husto ang kanilang pinakamahusay na mga player. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.